Sa ibang balita, binuong Quintacom ng Kamara nagsagawa ng kanilang unang pagdinig ngayong araw. Iba't ibang iligal na gawain na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin na nagiging dahilan naman ng kagutuman, tinalakay. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang 5 komite ng Kamara para sa pagdinig sa issue ng smuggling at price manipulation sa bansa. Sa isinagawang Quintacom hearing, pinag-usapan ng mga komite ng Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at Food Security, ang mga issue sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagdudulot ng kagutuman sa bansa. Bilang bahagi ng deliberasyon ng House Resolution 254 at alinsunod na rin sa panukala ni House Speaker Martin Romualdez. Layo ng inquiry in aid of legislation na tuldukan ng problema sa pagkain at matiyak ang seguridad nito sa bansa. We want to uncover the gaps that we need to plug to achieve this goal, and if needed, the personalities that should be made accountable for making this goal difficult to achieve. Sa presentasyon ng komite, isa sa mga lumutang na issue ay ang logistics at warehousing ng mga produktong agrikultura, kung saan nang tanungin ito ni Salceda sa Department of Agriculture. It has been previously identified in so many hearings, Mr. Chair, and we agree that one of the reasons for these high prices is the price of logistics. The department is also embarking on the development of agricultural ports to also facilitate the transport of agricultural goods. Sa pag-aaral naman ni Salceda, posibleng makamit ang 30 pesos per kilo ng bigas kung mababawasan ang mga gastusin gaya ng transport, post-harvest losses at iba pa. Kaugnay pa rin sa seguridad sa pagkain, kinilala sa nasabing pagdinig ang mga programa at proyekto ng DA katulad ng 4-year plan nito na para sa masaganang bagong Pilipinas, kung saan tinututukan ng post-harvest systems at mga infrastruktura, mas maayos na logistics system para sa input at production output, streamlining ng transportasyon, distribusyon para sa sustainable at cost-effective agricultural system at iba pa. Gayon din ang pagtulong sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda para maibenta ang kanilang mga produkto at mabawasan ang mga middlemen at marketing layers. Katulad ng kasalukuyang ginagawa sa Kadiwa ng Pangulo program. Binigyan din rin sa naturang pagdinig ng Quintacom ang mga batas na may kaugnayan sa usapin ng smuggling at price manipulation, katulad ng RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, RA 10845, Anti-Agricultural Smuggling Act, ng mga kasong non-bailable. Gayun din ang iba pang mga batas gaya ng RA 10863 at 7581 na sakop ang mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, mantika, karne, gulay at iba pa. Sa pagdinig ay minungkahi naman ni Representative Erwin Tulfo na bukod sa mga ahensya ng pamahalaan ay dapat makasama sa pagdinig ang ibang sektor gaya ng mga magsasaka at iba pang mula sa private sector para matukoy ang pinagmumulan ng problema sa mataas na presyo ng bilihin na siya namang sinangayunan ng mga komite. Meron hong malaking disparity. Sa farm gate, napakamura. Pagdating sa Metro Manila, napakalaki. Ang problema ba sa transportation? Sasabihin naman transport, hindi. Konti lang pinapatong namin. Nasa retail din. Sabihin ng retail, hindi. Pagdating sa amin, mahal na. So, somebody is making money here, Mr. Chair. At ito po ang kailangan nating marinig. Itong mga tao na ito, yung Samantala, pinag-usapan naman ang pag-aaral ng Department of Science and Technology sa mga may kinalaman sa nutrisyon, taripa ng mga importers, presyo ng bigas, mga suspected smugglers in Department of Agriculture at iba pa para sa mga susunod na gagawing pagdinig. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.